mula sa pagbaha sa Dubai na ngayon lang, ayon sa kanila, for the last 75 years, ngayon lang nangyari ito, at maging sa mga paglindol na ating nararanasan, at mga patuloy na digmaan na ating nakikita sa ating paligid. Hindi pa rin natatapos ang digmaan ng Russia at Ukraine, at meron pang nangangambang posibleng digmaan sa pagitan ng Iran at Israel. Ngayon, marahil dalawang pananaw, extreme na pananaw ang pwedeng mangyari o pagkaunawa ng iilan na mga tao sa mundong ito. Merong nagpapahiwatig na ito na raw ang katapusan ng mundo, yung tinatawag nating doomsday scenario. Ito yung mga pahiwatig ayon sa salita ng Panginoon na kanilang nababasa. Ngunit para sa iba, ito naman ay kawalan ng pag-asa dahil wala silang kinikilalang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Tila wala, puro pagdududa at kawalan ng pag-asa ang kanilang nararanasan. Ngunit paano na para sa anak ng Diyos? Ano ang tamang pagtimbang na dapat nating gawin o tingnan ang mga pangyayaring ito sa ating kapanahunan, at paano tayo tutugon ayon sa pagpapaliwanag sa atin ng salita ng Diyos? At may tamang pagtimbang dapat ang bawat isa sa atin. At marahil ito ang hamon na patuloy sa atin dahil ang Diyos natin ay hindi tayo iniwan sa ating sarili upang magkaroon ng interpretasyon ayon sa ating pakiramdam o marahil sa ating sariling pakiwari, kundi binigyan tayo ng salita ng Panginoon upang gabayan tayo hindi lamang sa ating pagdidesisyon, kundi sa ating pagtingin at ang tamang saloobin o tinatawag nating response and attitude sa gitna ng mga ganitong pangyayari. At sa patuloy nating pag-aaral ng aklat ng mga hukom, ay marahil titingnan natin ang isang panunungkulan ng iilang mga hukom, at marahil tutunghayan natin ang isang katotohanan na dapat nating maunawaan, at ito ang patungkol sa probidensya ng Diyos, ang kanyang pagkilos sa kanyang dito sa kanyang mundo upang pangunahan ang kanyang mga anak, ang kanyang bayan ayon sa kanyang nilayon. At sa hapong ito, sa ating patuloy, titingnan natin ang mga hukom 12 at tutunghayan po natin ang talatang 8 hanggang 15. Ngunit, umpisahan nating basahin ang talatang 7 hanggang 15. Judges 12, we will start reading from verses 7 until verse 15. Ganito po ang sinasabi. Naghukom si Jephthah sa Israel ng 6 na taon. Pagkatapos ay namatay si Jephthah na Gileadita at inilibing sa kanyang lungsod sa Gilead. Pagkatapos niya, si Ibzan na taga Bethlehem ay naghukom sa Israel. Siya ay mayroong 30 anak na lalaki at ang 30 anak na babae ay kanyang pinapag-asawa sa labas ng kanyang angkan. At 30 anak na babae naman ang kanyang ipinasok mula sa labas para sa kanyang mga anak na lalaki. At naghukom siya sa Israel ng 7 taon. Si Ibzan ay namatay at inilibing sa Bethlehem. Pagkatapos niya, si Elon na Zebulonita ay naghukom sa Israel at naghukom siya sa Israel ng 10 taon. At si Elon na Zebulonita ay namatay at inilibing sa Aijalon sa lupain ng Zebulon. Pagkatapos niya, si Abdon na anak ni Hillel na Piratonita ay naghukom sa Israel. Siya ay nagkaroon ng 40 anak na lalaki at 30 apo na sumasakay sa 70 asno, at siya ay naghukom sa Israel ng 8 taon. At si Abdon na anak ni Hillel na Piratonita ay namatay at inilibing sa Piraton sa lupain ng Ephraim, sa lupaing maburol ng mga Amalekita. At marahil, pag binasa natin ang mga talatang ito,
Hindi ko lang alam kung napansin nyo ang tatlong mga hukom na ito na binanggit na ating binasa. Subalit kung papasadahan nyo lang ng pahapyaw ang mga hukom, ay tila hindi nyo mapapansin ito. Ito sila ay ang tatlong huling mga tinatawag nating minor judges. Sa una, natunghayan natin si Shamgar sa kabanatang 3 na pumatay ng 600 na Filisteo sa pamamagitan ng panundot ng baka o yung ox goad. Sumunod dito, nakita natin ang si Tola at Jair sa kabanata 10, verses 1 to 6. Sa gitna ng panunungkulan ni Gideon at Abimelech. At ngayon, nandito na ang kahuli-hulihang mga minor judges na tinatawag na si Ibzan, Elon, at Abdon. Na pagkatapos ng tagumpay ni Gideon, wala na tayong marinig na tagumpay mula sa mga minor judges na ipinapahayag sa aklat na ito laban sa mga kaaway. Sa halip, ang pinapakita rito ng may akda ay ang mga personal na pagsisikap at tagumpay ng kanilang mga panunungkulan. Kaya marahil ang iniisip natin, anong mapapala natin sa mga talatang ito? Dahil wala namang impormasyon tayong makukuha. Kundi itong mga pagsisikap lang nila at kamatayan na binabanggit na may akda. Nais natin na mas marami pang detalye at impormasyon sa kanilang panunungkulan. Subalit, ayon sa ating binasa, sa nakita natin, kapos. Kaya hindi natin pinapansin marahil. Ngunit, humihingi ito ng pagtatanong kung bakit nasulat ang mga hukom na ito para sa ating pag-aaral. Sila ay nailagay sa gitna ng mga pangunahing mga hukom. Kung mapapansin natin, yung mga minor judges na ito ay nasa gitna ng mga major judges na isinulat o pinag-aralan natin sa nakalipas, tila may anyo ng pagpapatuloy at ng karaniwang pamumuhay ang bayan. Subalit, ayon sa isang commentator na si Dale Ralph Davis, marahil ang pahiwatig ng maekda ay upang ituon ang ating pansin hindi sa bawat Ibzan, Elon o Abdon o sa mga tao, kundi sa pagkilos ng Diyos. Marahil ito yung gustong ibigay o ituro sa atin na maekda. Huwag niyong tingnan ang mga taong ito bagamat kulang o bitin tayo sa kaalaman patungkol sa kanilang panunungkulan. Marahil maraming nangyari, subalit hindi pinakita dito sa atin ng may akda. Ngunit, dahil kulang sa kaalaman, mas binibigyan tayo ng pansin na ituon natin ang tunay na sentro sa mga kwento o sa mga salaysay na ito ay hindi sa tao, kundi patungkol sa Diyos. Tila tahimik o lihim o nagtatago ang Diyos at hindi natin napapansin. Subalit, ginagawa niya ang kanyang mga layunin para sa kanyang mga tao sa kabila ng kanilang patuloy na pagtataksil. Ito ay isang pagpapaalala sa katotohanan at katuruan ng probidensya ng Diyos. Sa probidensya ng Diyos, patuloy siyang kumikilos sa kanyang bayan sa gitna. Kahit na tila walang pagbabanggit sa kanya o walang masyadong mga kaalaman tayong nakikita patungkol sa mga personalidad na ito. Ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa atin. Bagaman ang kanyang kamay ay nakatago, ang Diyos ay ganap at walang pasubali na namamahala ng kanyang mundo tungo sa katuparan ng kanyang layunin. Though His hand may be hidden, God is perfectly and absolutely in control of His world toward the fulfillment of His purpose. Muli, bagaman ang kanyang kamay ay nakatago, ang Diyos ay ganap at walang pasubali na namamahala ng kanyang mundo tungo sa katuparan ng kanyang layunin. Ang doktrina ng probidensya ng Diyos ay isang mahalagang katuruan at katotohanan na mapanghamon, ngunit magbibigay ng kapanatagan sa kaisipan ng mga anak ng Diyos. Ang posibleng definition o maiksing definition o pagpapaliwanag nito ay ganito: ang paggawa ng soberanya ng Diyos
upang itaguyod, gabayan, at pangalagaan ang nilikha. Marahil ito yung isang maiksing pagpapaliwanag kung ano ang kahulugan ng soberanya ng Diyos. Kung naniniwala tayo sa pagkasoberano ng Diyos, kailangan din tayong maniwala sa probidensya ng Diyos. Kahit na ang soberanya at probidensya ay hindi mapaghihiwalay na magkaugnay, hindi sila pareho. Hindi mo maaring ipaghiwalay ang dalawang ito, ngunit hindi sila pareho. Sa simpleng paliwanag, ang probidensya ng Diyos ay ang aktibong pagsasakatuparan ng kanyang soberanya sa lahat ng bagay. Kaya dalawang salita ang gusto kong tingnan natin at maging gabay sa ating pag-aaral sa hapong ito. Ang una, misteryo, it is mystery. At pangalawa, kasiguruhan o katiyakan or security. Itong dalawang salitang ito, marahil ang magbibigay sa atin ng gabay sa ating pagtunghay o sa pag-aral ng sa tinatawag nating probidensya ng Diyos. Una, misteryo or mystery. Natunghayan natin ang sinapit ni Jephthah. Ito yung huli nating pinag-aralan patungkol sa buhay ni Jephthah. At sa kanyang pag-alay ng kanyang anak, inalay niya rin ang katapusan ng kanyang kinabukasan. Yun ang nangyari. Dahil sa kanyang panata na kanyang tinupad, ginawa, anong nangyari? Kaisa-isang anak na babae ay namatay o pinatay. At yun ay naging katapusan ng kanyang lahi. Wala na siyang maasang kinabukasan sa pagpapatuloy ng kanyang angkan. Ngunit, ang kanyang salaysay ay sa pagitan ng pagitan nila Jair at ngayon, Ibzan at Abdon, kung saan ito ay nagkakaroon ng maraming supling. Si Jephthah na nag-iisa at nawala pa, ito ang kwento nyo ay nasa gitna ng dalawang mga mayabong na mga angkan. Kung naniniwala tayo o si Jephthah kung saan may kaisa-isang supling na nawala pa, si Jair naman ayon sa ating binasa ay may 30 anak. Si Ibzan 6 na po ang kanyang supling. Si Abdon 7 naman ang naging supling nito. Ang agad nating tanong, bakit? Bakit binibigyan ng Diyos ang isa at pinagkaitan ang iba? Bakit binibigyan at inaalis ng Diyos? Bakit iba-iba ang pagsasaayos niya sa ating mga sitwasyon? Tila may mga pinagpala, ngunit meron ding pinagkaitan. Paano ipapaliwanag na ito para sa isang nananampalataya sa Diyos? Ito ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya ay nagtitiwala sa kahanga-hanga at mahiwagang mga probidensya ng Diyos dahil siya ay soberano. Wala na tayong marahil pwedeng kuhanin na katotohanan upang ipaliwanag ang mga ganitong sitwasyon. Faith, trust in the marvelous and mysterious providences of God because He is sovereign. Ang pananampalataya ay nagtitiwala sa kahanga-hanga at mahiwagang mga probidensya ng Diyos dahil siya ay soberano. Ang probidensya ng Diyos ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagkakataon o kompetisyon sa pagitan at ng isa pang kapangyarihan. Ang Diyos bilang ang pangunahing dahilan, ang sanhi ng lahat. He is the first cause. Siya ang siya ang may sanhi ng lahat. Ngunit hindi inaalis ang kakayahan ng mga nilalang na maging sanhi o kumilos. Meron tayong tinatawag na second cause. Ngunit ang first cause ay ang Diyos. Gumagawa o kumikilos ang lahat ng bagay ayon sa kanyang pagtatakda. Ito ang sinabi ng Efeso 1, talatang 11, gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang pasya, namamahala sa lahat ng nilalang at ng kanilang mga pagkilos. Nakita natin,
na napag-aralan natin ang gawang desisyon ni Jephthah. Gumawa ng panata laban sa kalooban ng Diyos na pinahintulutan na mangyari ng Diyos, ito at naging sanhi sa katapusan ng kanyang lahi. Subalit, ayon sa mga talatang binasa natin sa nakaraan, subalit nagtagumpay si Jephthah laban sa mga Amonita. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang tagumpay sa kabila ng kanyang kasalanan, sa kabila ng kanyang kamalian, na gumawa ng isang panata na laban sa Diyos. Pagkatapos ng panunungkulan ni Gideon, mas lalong bumagsak o bumulusok ang spiritual na katatayuan ng Israel. Subalit, may pagkilos ang Diyos upang iahon ang Israel sa kabila ng kanilang pagkakasala dahil siya ay may pangako sa bayan niya. Hindi nagtatapos ang kwento ng mga hukom tuwing nagkakasala ang bayan. Subalit, humihirang ang Diyos ayon sa kanyang kalooban upang muling iahon ang bayan sa kanilang lugmok na kalalagayan dahil sa kahirapan mula sa sinugo ng Diyos upang ang bayan niya ay tumalikod. Subalit, isang kapansin-pansin na lahat ng kanilang paglapit sa Diyos, sa kanilang pagkakasala, ay hindi tunay na pagtugon nito. Marahil ito ay dahil sa kanilang kahirapan, kaya sila lumapit sa Diyos. Ito ay misteryo dahil ang Diyos ay namamahala sa lahat ng bagay nang hindi nilalabag ang kalikasan ng mga bagay. May sariling pagdidesisyon ang mga hukom, maging ang mga tao, maging ang kaaway. Malayang kumikilos ayon sa kanilang pasya, hindi pinipigilan ng Diyos sa kabila ng kanyang kapangyarihan. Ngunit merong pagdidesisyon at pagkilos ang mga tao, ngunit ang lahat ng mga bagay na ito ay ginagamit ng Diyos upang patuloy na kumilos ang kasaysayan ayon sa kanyang ninanais na layunin. Hindi ayon, kaya't ang providensya ng Diyos ay hindi ayon sa pagkakataon o kapalaran. This is not by chance or mere coincidence or luck na sinasabi ng iba. Hindi ito isang malas at swerte, kundi isang pagsasaayos ng Diyos ayon sa kanyang malayang pagkilos. Ayon sa malayang pagkilos ng mga tao. Taliwas ito sa tinatawag na kaisipan o katuruan na deism. Ang paniniwala na ginawa ng Diyos ang mundo at iniwan ito sa sariling upang bahala siyang kumilos ng Kanya. Dito, tinuturo o sinasabi nito na ang Diyos ay hinihiwalay sa Kanyang nilikha. Ngunit, ang lahat ay tungo sa kalubusan ng plano ng Diyos. Hindi ito pinabayaan ng Diyos. Ang tugatog ng layunin ng Diyos ay makikita natin sa mga gawa, 4:28. Ang sabi riyan, upang gawin ang anumang itinakda ng inyong kamay at ng iyong pasya na mangyayari. Dito sa mga talatang ito, bago pa man dito, ay nagsama-sama ang lahat ng mga pinuno laban sa Panginoong Hesus, si Herodes, si Poncio Pilato, mga hintil at ang bayan ng Israel. Sila ay nagkaisa upang pagsasakatuparan ang kamatayan ng walang bahid na anak sa pamamagitan ng pagpako sa krus. At ito'y nangyari sa itinakdang oras, lugar, at dahilan. Ito ang pagkilos ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay mangyayari. Hindi ito mapipigilan ni numan maging ng dyablo. Alam natin na ang ating mga politiko ay gumagawa ng mga survey upang sukatin, alamin ang persepsyon ng publiko patungkol sa kanilang pamamahala, marahil sa kanilang mga polisiya, at kanilang kung paano sila tinitingnan ng publiko.
kanilang panunungkulan. Ngunit karamihan nito ay tinatawag nating subjective. At ayon sa huling balita, bumaba ang rating ng ating presidente at maging ang vice presidente. At at dito tinitingnan nila kung sangayon ba ang taong bayan sa kanilang ginagawa, o kaya ramdam ba ng tao ang kanilang, o nakikinabang ba ang tao sa kanilang mga pagsisikap. Minsan hindi mo ramdam ang pagkilos ng Diyos, ngunit hindi ito ang batayan, dahil sa maraming bagay misteryo ang pagkilos ng Diyos, maging sa ating mga buhay at maging sa kapaligiran. Hindi ito nakabase sa pakiramdam, kundi nakabase sa kung ano ang pagpapahayag ng Diyos ayon sa Kanyang salita. Kaya ang hamon sa atin, magpasakop sa mga mahiwagang paraan na pinapangunahan at ginagabayan ka ayon sa providensya ng Diyos para sa kabutihan ng iba. By faith, submit to the mysterious ways in which you are led according to divine providence for the good of others. Gusto ko lang balikan ang tanong kanina. Ang pagtatanong na bakit? Bakit may pinagpapala at tila may pinagkakaitan? Ito ay buhat sa isang pagmamalasakit sa sarili at hindi malasakit lamang para sa iba at sa Diyos. Kadalasan ito ay dahil hangad mo na ikaw ay magkaroon ka ng mabuting resulta o katatayuan sa buhay, o hangad mong makamtan ang isang magandang bagay. Subalit higit sa pagmamalasakit sa Diyos sa iyo, ang sagot marahil ng tanong na ito, ang tamang sagot sa tanong na ito ay maaring gumagawa ang Diyos sa iyong buhay para sa kabutihan ng iba. Hindi lamang sa ating kabanalan, kundi para sa iba, para sa kabanalan din ng ating mga kapatiran o ibang tao. Kaya't sa pagsuko natin sa pag-aalaga ng Panginoon sa ating buhay, natututo rin tayong hilingin sa Kanya na gawin ang paglalaan ng iyon sa kalooban o sa loob natin at sa pamamagitan natin. Hindi lamang para sa kanyang kaluwalhatian at kundi para din sa pagpapala ng iba. Marahil pamilyar tayo lahat sa kwento ni Jose. Ang kwento ni Joseph. Isang sorpresa marahil sa mga kapatid ni Joseph na nakita nila ang mga Midianita. Sa halip na gusto nilang patayin si Joseph, anong ginawa? May dumaan na mga Midianitang negosyante. Ay kaya't sa halip na patayin, naisipan nilang ibenta si Jose. At isang sorpresa din na sa halip na patayin ito, at sinabi nating ibinenta sa kanila, at sa kahulihan, anong kahuli-hulihang bahagi ng kwento ni Joseph? Kanilang natuklasan na ang sabi ni Joseph, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan. Ito ay ayon sa Genesis 50 and verse 20. Ang mga pangyayari sa buhay ni Joseph, bagamat ito ay mga masamang gawain ng kanyang kapatid, ito ay nagbunsod ng isang mabuting pangyayari para sa layunin ng Diyos. Ito ay para protektahan ang bayan o itaguyod ang bayan ng Israel sa gitna ng kagutuman, upang ang bayan ng Israel ay hindi sila mamatay sa lahat sa gutom, kundi patuloy na kumilos ang kanilang kasaysayan tungo sa kwento sa bagong tipan patungkol sa Panginoong Hesus. Isang kinamamangha ko ay sa probidensya ng Diyos, may mga dinadala siyang mga tao na ang sitwasyon o di kaya suliranin ay dati mong pinagtagumpayan ayon sa kanyang biyaya. Ikaw ang pagpapala ng Diyos para kasangkapanin sa ikabubuti ng isang kapatiran o di kaya ng isang kaluluwa na nangangailangan ng ebanghelyo. Ganyan ang marahil hindi natin maisip o hindi natin
lubos na maunawaan na pagkilos ng Diyos. Marahil dapat nating baguhin at ituwid ang ating pagtatanong. Hindi simpleng bakit na makasarili at isang pagmamatigas, kundi paano kita mabibigyan ng kaluwalhatian, Panginoon? Ang magiging tanong dapat natin kung tayo'y dinadala sa mga sitwasyong hindi ka nais-nais. Ang tiyak na kasagutan, ang tiyak na kasagutan ay sumunod at magpasakop ayon sa salita niya. Kaya ito dapat suriin natin. Mapait man, malungkot, masalimuot na probidensya, may biyayang laan ang Diyos para sa kanyang mga anak. Ang malimit o marahil kung mababasa natin sa salita ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos ay kamangha-mangha. Minsan ay ginagamit niya ang mga malulungkot na sitwasyon o ang mga persecution ng iba upang protektahan ang kanyang bayan at maging paglilinis, pagiging dali para maging madalisay ang kanyang mga anak. Ayon kay John Flavel, na may akda ng Mystery of Providence, isang napakagandang aklat patungkol sa pag-aaral ng providensya ng Diyos. Sa kanyang introduction, ganito ang kanyang sinabi: ang kadakilaan ng Diyos ay isang maluwalhati at hindi masaliksik na misteryo. Ang pagpapakababa ng pinakamataas sa mga tao ay isang malalim na misteryo. Kapag nagkita ang dalawa, bumubuo sila ng isang walang kapantay na misteryo. Ito ay isang hamon sa atin, sa ating pananampalataya. Marahil hindi natin lubos na maisip ang mga pangyayaring ito, ngunit ang tunay na pananampalataya ay handang malito o magkaroon ng palaisipan dahil sa kabila ng hindi mapaliwanag nating mga sitwasyon, dahil soberano ang Diyos, makakaasa tayo na may mabuting layunin ang Diyos para sa atin. Ngunit pangalawa, kasiguruhan o katiyakan, security. Sa patuloy na pagtatalaga ng Diyos sa mga hukom, kapansin-pansin sa paglalarawan ng mga buhay ng mga hukom ang pagkamatay ng mga pinuno ng Diyos. Maging sa una pa lang, binanggit na riyan ang pagkamatay ni Josue, ni Joshua sa Kabanata 2. Si Othniel, Ehud, Gideon, Tola, Jair, sila ay namatay. At iyan ay sinasabi ng may akda. Ngayon, si Jephthah sa talatang 7, si Ibzan sa talatang 10, si Elon sa talatang 12, at si Abdon sa talatang 15. Ang pagpapaliwanag ng may akda, sila ay namatay. Kamatayan ang kapalaran ng tao. Sa wakas ay inaangkin ang kanyang nararapat at anuman ang ating marinig sa sinumang tao, tiyak na maririnig natin ang isang bagay. Siya ay namatay. At ito din ay nagpapaalala sa atin o nagpapahiwatig na mayroong inaasahan sa atin. Ang bawat isa sa atin, kung hindi darating ang Panginoon, kamatayan din ang isang katotohanan na haharapin natin. Kaya ito ay marahil magpapaalala sa atin at magtuturo sa atin na ang ating katiyakan sa buhay, maging sa kamatayan, ay nakasalalay sa nakalaan na pagsasakatuparan ng kanyang layunin kay Kristo. Our security over life and death lies in the providential outworking of His purpose in Christ. Dahil lahat ay umaasa, mayroong kamatayan na tinitingnan, ito ang realidad ng buhay. Ngunit ano ang pagtugon o panugon natin sa ganitong mga katotohanan sa ating buhay?
Ang kamatayan ang nagtatapos at naghihiwalay ng mga hukom na inilaan ng Diyos para sa kanyang bayan. Hindi patuloy ang kanilang panunungkulan. May pagtatapos. At ayon sa ating binasa, ang malungkot ay namatay sila lahat at inilibing. Ayon sa pagtatagla ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Subalit may itatalaga ang Diyos na isang pinuno ng Israel na magpapatuloy magpakailanman. Isang punong pari magpakailanman. Hindi maaaring wakasan ang kanyang panunungkulan o mapawalang bisa ang pakinabang na dulot niya sa kanyang mga tao. Di ba ito yung pagpapaliwanag ng Hebreo 7, talatang 23 hanggang 25? Marami sa bilang ang dating mga pari sapagkat sila'y hinahadlangan ng kamatayan upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Subalit hawak niya ang pagiging pari magpakailanman sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos sa mga lumalapit, ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa Kanya. Ang mga unang mga pari sa lumang tipan ay namamatay. Nagtatapos ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya paulit-ulit may itatalagang punong pari upang mag-alay ayon sa itinakda ng Diyos para sa Kanyang bayan sa kanilang pagsamba, paglapit sa Diyos. Ngunit, ayon sa ating talatang binasa, may isang punong pari, ang Panginoong Hesus, na daan na nag-alay ng kanyang buhay minsan, at dahil sa Kanya may pag-asa ang mga lumalapit sa Kanya upang makasumpong sila ng buhay na walang hanggan dahil siya'y patuloy na namamagitan sa langit sa piling ng kanyang Ama, sa kanang bahagi ng kanyang Ama. Sa katunayan, siya'y nag-aalis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag. Ang tanong, kilala mo ba ang tunay na Diyos? Ito ba ang Diyos na iyong pinaniniwalaan? Ito ba ang Diyos na iyong sinasampalatayanan? Dahil kung hindi ito ang Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili ayon sa Panginoong Hesus, na minsan na pumarito, namatay sa krus, nabuhay na muli mula sa mga patay, upang mamagitan para sa mga makasalanan at para sa kanyang mga banal, ay wala kang pag-asa. Ito ang katanungan, kaya hindi mo maipagkatiwala ang iyong sariling kasiguruhan. Kung hindi ka pa nakakatiyak at nakakasiguro sa iyong puso't kaluluwa, sa kahinatnan ng iyong buhay, ito muli ay isang paanyaya. Ito muli ay isang pagpapaalala sa iyo na mayroong pag-asa para sa isang makasalanan dahil sa Panginoong Hesus. Kaya nga, kung maalala natin marahil yung kwento ni Pablo nang siya papunta na sa Roma upang humarap, dumulog sa emperor, sa Acts 27, sa nangyaring trahedya, yung kanilang barko na sinakyan ay hinampas ng bagyo at tila nawalan sila ng pag-asa. Ano nang mangyayari? Kamatayan. Ngunit ang sabi ni Pablo, kung kayo'y hindi manatili sa barkong ito at huwag tumalon marahil o ano paman ang iyong gawin, ay hindi kayo maliligtas. Ngunit, anong nangyari? Hindi kaagad pinaniniwalaan ng mga tao yung sinabi ni Pablo. Ngunit patuloy na ibinanggit ni Pablo sa kanila, ang kapanatagan nila ay dahil sa katiyakan na kung sila'y mananatili sa barkong iyon, ayon sa pagpapahayag sa kanya, sa kanyang panaginip, ay hindi maliligtas. Anong paniniwalaan nila?
ang unos, ang bagyo, na talagang hinahampas sila at tila walang magiging lusot sila dahil sa circumstansya na kanilang kinalalagyan, o ang pangako ng Diyos na ibinigay nila para sa kanila sa pamamagitan ni Pablo. Ang nagligtas sa kanila ay hindi yung circumstansya o kanilang sariling sikap na gawin ang lahat ng bagay upang maligtas, kundi ayon sa pinangako ng Diyos na binanggit ni Pablo, nagkaroon ng kaligtasan ang mga tao sa panahong iyon. Kaya may salita ang Diyos para sa atin. Anuman ang ating pinagdaraanan, anumang hirap o sirkumstansya. Naalala ko lang, nung tayo mga bata pa, o marahil kayo ng mga bata, pag sinasabi nating relasyon ng anak at ama, buo ang tiwala ng mga maliliit nating mga anak. Kapit sila sa atin dahil lubos ang kanilang paniniwala na ang proteksyon nila, ang kanilang gabay, ay kung sila ay kumakapit sa kanilang ama o sa kanilang magulang. Ngunit pag lumalaki na sila, unti-unting tila nababawasan ang kanilang pagtitiwala sa kanilang mga magulang. Kung minsan may pagpuna at may pagkontra pa. Dahil marahil mas malalaki na sila. Matitigas na ang kanilang buto, kaya marahil kaya na nila. Ngunit baliktad ito sa relasyon ng ama sa kanyang anak. Yung mga immature ay kumikilos, humahakbang ayon sa kanilang sariling lakas at kakayanan. Ngunit pag ang anak ng Diyos ay lumalago, mas lubos ang kanyang tiwala sa kanyang Diyos dahil sa mga katotohanan ng taglay niya at katuroang kanyang natutunan. Kaya't ang hamon sa atin ay maging ganap sa panatag sa katiwasayan na ipinagkakaloob ng Diyos dahil kay Kristo sa iba't ibang pakikitungo ng probidensya ng Diyos ayon sa kanyang salita. Be fully assured of the security that God has given because of Christ in various dealings of providence based on His Word. Ang pagiging kumbinsido at pagkaunawa sa katiyakang ito ay magpapanatag sa inyong puso at isip sa lahat ng hamon ng buhay. Kung hindi ka kumbinsido na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang probidensya, sa panahon ng pagsubok, kahirapan, kalungkutan o ano pa mang mapait na karanasan, wala kang pag-asa, wala kang gabay, wala kang katatagan. Kaya't maging kahit nasa kasamaan ay tila nagtatanong ka na nagtatagumpay ang mga masama at namamayani ito laban sa kabutihan at ang kabutihan ay tila nahahadlangan at naisasantabi. Ang masama ay ginagawa at tinatawag na mabuti at ang mabuti ay minamasama. At ang kabaluktutan ay nagiging normal sa ating kapanahunan marahil sa iyong ginagalawan, saan ka kukuha ng katatagan sa iyong buhay? Hindi ka dapat mabahala at mawala ng pag-asa dahil tiyak ang iyong seguridad dahil kay Kristo. Dahil ang Diyos ay soberano sa kanyang pamamahala sa mundo, sa kabila ng kaibahan ng iyong paningin o maging ng iyong pakiramdam. Kaya hindi ka pwedeng maaring umasa sa iyong pakiramdam. Hindi yun ang tamang pamantayan o maging susundan mo, lalo na sa panahon ng nahahamon ang iyong buhay pananampalataya. Isipin mo lang ang kahirapan na pinapasok ng tao dahil gusto niyang ipaliwanag ang mga bagay o maging ang mga pangyayari at sirkumstansya ayon sa kanyang limitado at bulag na paghatol. Pinipilit ng tao na unawain sa sarili niyang karunungan at kaalaman at hindi magpasakop sa matalino at soberanong pagsasaayos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at nakakaalam
kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at para sa akin. Hindi tayo makakaasa sa ating sarili, bagamat ang mga sirkumstansya ay tila kontra o laban sa mga katuruan at katotohanan ng salita ng Diyos. Kung hayaan tayong gumawa ng mga desisyon sa ating sarili nang walang tulong ng mga nakalaan na pakikitungo ng Diyos, isipin lang kung mas gaano kagulo at masalimuot ang iyong buhay kaysa ngayon. Subalit, salamat sa Panginoon, hindi ka pinabayaan sa iyong sarili, bagamat pilit mong gawin ito. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa Kanya. Ang ating katinuan ay pinapanatili niya. Naalala natin ang kwento ni Nebuchadnezzar. Yung kanyang yabang sa kanyang sariling lakas, karunungan marahil. Ginawa siyang isang sinto-sinto. Ngunit pinakita ng Diyos na wala ka kahibangan ng tao. Ang pag-alam kung paano itinalaga ng Diyos ang kahit na pinakamaliit na detalye tulad ng pagkalagas ng iyong buhok ay makakatulong kung paano ka magmumukhang maganda o nag-iilusyon sa isip na isa ka nga. Ngunit yan ay bahagi ng pagsasaayos ng Diyos. Kaya wag nating maliitin ang mga katotohanan at pagkaturoang ito. Ayon kay Thomas Watson sa kanyang aklat, The Body of Divinity, ito ay nilarawan niya sa isang pagpasok mo sa isang gawaan, sa isang gawain ng isang panday. Kunwari ikaw ay nasa tindahan ng panday. Ano makikita mong mga kagamitan? May tuwid, may baluktot, marahil may mga punggal na mga kagamitan diyan. Ibabaliwala mo ba ito dahil hindi maayos tingnan? Ngunit ginagamit ito ng panday para sa kanyang gawain upang gumawa ng isang nilikha na maganda. Gayon din ang mga probidensya ng Diyos. Parang baluktot, kakaiba, ngunit ginagawa ang layunin ng Diyos para sa iyong ikabubuti at para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. At nawa maisip natin, makita natin ang mga sitwasyon natin sa buhay, ang mga probidensya ng Diyos na dinadala sa ating mga buhay ayon sa pamantayan ng kanyang salita. Ayon sa marunong na katuruan mula sa kanyang salita. Dahil yan ang magbibigay ng kapanatagan at pagpapatuloy ng kanyang mga anak tungo sa kanyang kaluwalhatian, sa ikabubuti ng iba at maging ng iyong buhay. Kaya't ang ating katiyakan ay hindi ayon sa iyo, sa iyong lakas at alam, kundi ito lamang dahil na kay Kristo ang isang makasalanan. At ito ang ating aawitin, ang huling himno, Pinagpalang Katiyakan, Blessed Assurance. Ito ay nakalaan lamang, hindi dahil sa ating galing, katalinuhan at kaalaman, kundi dahil kay Kristo lamang. Awitin po natin, Pinagpalang Katiyakan. Magbukas po tayo sa panalangin. Salamat dakilang Diyos sa pinagpalang katiyakan na pinagkaloob niyo sa inyong mga banal, sa inyong mga tinubos dahil sa dugo ng Kristo, ang Panginoong Hesus na siyang nabayubay sa krus upang tanggapin ang parusa na nararapat para sa aming mga makasalanan. Salamat o Diyos dahil may katiyakan dahil kay Kristo at may lubos-lubos na kagalakan para sa isang anak. At nawa may pagpapasakop sa bawat isa sa amin, sa iyong mga ninanais, sa aming mga tungkulin, sa aming paglakad
ayon sa pananampalatayang meron kami sa Panginoong Hesus. Salamat o Diyos dahil may mga panahon na hindi namin mapaliwanag ang mga pangyayari, sirkumstansya sa aming mga buhay. Subalit salamat sa inyong katuruan. Ayon sa inyong probidensya, ito man ay mabuti, masama, ito ay isang pagsasaayos ayon sa inyong marunong at mabuting pagpapasya. Bagamat ito yung mga misteryo at may mga panahon hindi namin maipapaliwanag, subalit salamat o Diyos dahil sa kabila ng mga sitwasyong ito, binigyan nyo kami na inyong salita na pwede naming tunghayan upang magpasakop sa mga tinuturo nito at umasa sa inyong patuloy na pagkilos ayon sa inyong mga pangako. Hindi nyo kami iniwan sa aming mga sarili o Diyos, bagkus meron kaming pagkakataon sa araw-araw na tunghayan ito at nawa magkaroon kami ng kasigasigan na kilalanin ka, na suriin ang inyong salita upang kami ay tunay na magabayan ayon sa katotohanan. Subalit Panginoon, hangad din namin sa mga bisita namin, sa mga mahal sa buhay namin na naririto, nawa sila rin ay kausapin nyo. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, nawa ito'y magdala sa kanila sa katotohanan na nasa kanilang sariling kaisipan lamang ay walang kasagutan ito. Maiba na lang kung ilaan nila ito sa Panginoong Hesus na siyang may tunay na kasagutan, hindi lamang sa kanilang kaligtasan, ngunit sa iyong ninanais para sa kanilang mga buhay. Magligtas kayo ng mga makasalanan sa aming kalagitnaan. Hiling namin ang iyong patuloy na pagpapala maging sa nalalabing oras ng araw na ito at sa darating na mga araw, sapagat ang lahat nito ay panalangin namin at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.